May panibagong banta na naman mga kababayan sa atin, yung mga barkada ni Mao Diggs, yung China. Ang sabi mga kababayan ni Mao Ning, ayan po. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, sumisilip-silip niya Mr. Maravillas. Pinasilip ko sa inyo mga kababayan para makilala ninyo kung sino itong si Mao Ning. Siya yung spokesperson ng Chinese Foreign Ministry. Ang banta nila mga kababayan na they will take firm actions daw pag sinubukan natin na construct ng mga structures dito sa Ayungin Shoals. Reaction ito mga kababayan ng China doon sa naging announcement ni Armed Forces spokesperson Medel Aguilar na magko-construct sila. They will build a structure dito sa Ayungin Shoal na masilungan man lang ng ating mga mangingisda. Biglang nag-react po yung mga Chinese. They will take firm actions daw. Nagbanta po. Kita ninyo mga ugali ng mga taong ito. Nung sila nag-construct ng masisilungan po ng mga mangingisda, okay lang sa kanila. Then later on, di man pala po, niloko pa tayo. Di man pala masisilungan ng mga mangingisda, kundi barracks na, military base na po ng kanilang mga sundalo. Di ba yun ang ginawa nila? Naglagay pa ng ng airport po para sa kanilang mga warplanes. Talaga niya Mr. Maravillas, masasama ang ugali nito mga Chinese. Ganon sila kaganid mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi nila, proposal for dialogue, tama po yung sinasabi natin. Ang gagawin nila doon sa dialogue, i-insist man lang nila yung kanilang dating posisyon. Sasabihin nila, itong lahat ng lugar dito sa South China Sea, amin lahat ito. Pag ganon, ano pa ang silbi ng dialogue? Diba? But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung false story nitong pagbabanta, bagong pagbabanta po, warning ng China, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Gusto na naman tayong sindakin ng China. Akala nila madadala tayo sa kanilang mga pananakot, mga warnings na they will take firm actions daw. Sasabi rito sa balita, the Chinese Foreign Ministry spokesperson si Mao Ning po strongly condemns the Philippines plan to construct a permanent structure on Ayungin Shoal. Talagang mga taong ito, one-sided lang po sila, mga kababayan. Pag sila yung gumagawa ng mga illegal construction, tayo nga po, hindi man pwede itong sabihing illegal construction. Unang-una, bakit ibabawal ang construction? Pwede tayong mag-construct anytime. Kasi territory po natin ito. Yung Ayungin Shoal, malinaw na ating territory. At dinesisyonan with finality ng UNCLOS at nirecognize ng buong mundo. Whereas mga kababayan, yung kanilang claim sa buong South China Sea, sila man lang po ang kumikilala. Walang bansa, be it dito sa ating neighboring countries, ASEAN countries, kahit na yung mga taga-Europe, taga-Amerika, taga-Middle East, not even Russia na kanilang kaalyado. Nakita ninyo mga kababayan, nag-iisa lang po yung China. Kaya po wag tayong pasisindak sa kanilang mga sinasabi that they will take firm actions. Tuloy-tuloy lang po dapat yung ating pagpapalakas
ng ating alliances with Japan, with South Korea, with India, at syempre yung ating Mutual Defense Treaty with America and European countries with Japan. Kaya yung pinag-uusapan na another visiting forces agreement, kalintulad po ng visiting forces agreement, pero sa Japan po kailangan pabilisin na po para yung puwersa ng Allied Forces po ay regular na magbabantay dito po sa sa South China Sea para po masigurado yung tinatawag na freedom of navigation, kasi gusto nilang suluhin. Ganon kaganid ito mga Chinese, mga kababayan. Sinisita tayo sa ating sariling territory. Mr. Marabilia, sila nga po yung mga Chinese dito, nag-construct na sila ng sariling community. Nagtayo na sila ng sarili nilang community. Ang tawag nga Chinatown. Pati mga simenteryo nila, bawat lungsod dito, hindi man natin pinagbabawal sa kanila. Lahat may Chinese cemetery. Ganon tayo kabait. Wala man tayong Filipino town, mga kababayan, sa China. Pero yung mga Chinese, kahit saang bansa, may Chinatown sila. Lalo na dito sa Pilipinas. Pero hindi natin sila sinisita. Kita ninyo? Sila po buwelo na mag-establish ng kanilang mga community. Pero tayo, sinisita tayo sa sarili nating territory. Maglalagay man lang tayo ng masisilungan ng ating mga mangingisda. Kasi hindi man po ma-accommodate yung ating mga mangingisda doon sa isinadsad na BRP, Sierra Madre. Kaya kailangan talaga na mag-construct tayo ng masisilungan ng ating mga mangingisda. Ginawa nila sa hindi nga masisilungan ng mangingisda. Military base yung nilagay nila. Di ba? Sabi rito ni Mauning, Mauning asserted that the move blatantly violates daw China's sovereignty, international law, and the declaration of the conduct of parties in the South China Sea. Kayo yung nagbabiolate ng international law, nag-decide na po yung UNCLOS, ayaw ninyong i-recognize. Tapos kami yung kami yung binabaliktad ninyo. Sabay banta, mga kababayan. Sabi rito, declaring that China would take firm actions to protect its sovereignty in maritime rights in the disputed area. O di gawin ninyo kung anong nasa isip ninyo. Gusto ninyo magpalipad na kayo ng aktual palipad na kayo kung ano ang gusto ninyong paliparin. Sukatin natin yung resolve ng China, mga kababayan. Gawin na ninyo. Sige man lang ang silbato. Sabi nga ng mga matatanda, yung sasakyan daw na siging silbato, di man yan babangga. Di ba? Tulad ng sinabi natin, mga kababayan, lalo pa ngayon, national, tawag dito, Rizal Day pala. Tularan natin, mga kababayan, yung tapang ng ating mga national heroes. Si Dr. Jose Rizal, mga kababayan na naging inspirasyon ng mga katipuneros. Sabi nga natin, tayo yung bansa ng mga matatapang, of noble heroes. Kaya sa mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya rito, nananawagan siya sa bawat isa sa atin to let genuine love for country that Rizal live out and later died for, propel us to have a deep and personal sense of ownership for our land and our future. So kailangan nating tularan yung pagmamahal ni Dr. Jose Rizal sa ating tinubuang bayan, hindi yung pagmamahal sa mga Chinese. Di ba? Yung ibang mga leaders natin, mahal na mahal po si Xi Jinping. Yung iba nga po, pabalik-balik sa China. At yung agenda, mga kababayan, ng mga Chinese is yung sa yung pinapalaganap dito po sa ating bansa. Yun ang nakakalungkot.
Ayan man lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Alang mga kababayan, gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap po pala ng malinis and spaces fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas.